good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Pang pinagpalang umaga mga kapatid. Hallelujah. Good morning na po sa lahat na naka-online. Yes, Lord. Bago tayo mag-umpisa, tayo po yung umawit sa Panginoon. Awitan natin ang ating Diyos. Hallelujah. And Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say that you are good. In all the miracles you've done us brought us joy. And we will change in all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Yes, O Lord. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. And we will say that you are good. In all the miracles you've done, brought us joy. For we are changed. In all the hope we have, we place in you right now. Our Father, we declare that we love you. Yes, Lord. We declare our everlasting love for you. Jesus. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. Lord, we declare your everlasting love. Thank you, Lord God, that you are good. And you all the miracles that you've done brought us joy. At nabago po kami, Panginoon, sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Kaya naman patuloy kami magpupuri, maglilingkod sa iyo. And we will say that you are good. In all the miracles you've done, brought us joy. We were changed. In all the hope we have, we place in you right now. Father, we declare that we love you. Lord, we love you. We declare our everlasting love for you. Yes, Lord God. Father, we declare that we love you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. We declare our everlasting love for you. Thank you, Lord God. We praise you today. Glorify your name, Lord. Thank you for your love. Thank you for your favor. Lord, we entrust into you today. Lord, ikaw po maghari, ikaw po manguna. Sa aming pong gawain ang daily devotion, Lord God. Ikaw po maghari, Panginoon. Father, salamat. Full of glory, honor, and praise. In Jesus' name. Amen. Yan, good morning sa lahat na naka-online na. Yan. Sa pang pinagpalang umaga, mga kapatid.
Napakasarap po umawit sa ating pong Panginoon, magpuri sa ating Diyos na buhay. Yan. Yun po yung purpose natin. Mabigyan ng papuri ang Diyos, mabigyan ng kaluguran ng ating pong Panginoon. Kaya naman sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong tinatalakay, patungkol po sa purpose-driven life, yung libro po ni Pastor Rick Warren, D16, di ba? Ang title po, What Matters Most? Ang pinakamahalaga sa lahat. What matters most? 1 Corinthians chapter 13 verse 3b, no matter what I say, what I believe, in what I do, I'm bankrupt without love. Sabi po ni Paul, ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang may dudulot ito sa akin. Diba? Kasabi po ni John, 2 John chapter 1 verse 6, love means living the way God commanded us to live. As you have heard from the beginning, His command is this, live a life of love. Diba? Live a life of love. Life is all about love. Ito po ang pinakamahalaga. Ang buhay ay tungkol sa pag-ibig. Diba? Mga kapatid. Because God is love, the most important lesson He wants you to learn on earth is how to love. It is in loving that we are most like Him. So that is the foundation of every command He has given us. The whole law can be summed up in this one command, love others as yourself. Sa Galatians chapter 5 verse 14, di ba? Sabi ni Paul. Kaya tanda natin na life is all about love. Why does God insist that we give special love and attention to other believers? No, dito po ay patungkol po sa kapwa natin mananampalataya because, di ba, gusto ng Lord na mahalin natin sila. Why do they get priority in loving? Because God wants His family to be known for its love more than anything else. Gusto ng Diyos matanyag ang kanyang pangalan sa ating pong mga kapatid. John 13:35 says, your strong love for each other will prove to the world that you are my disciples. Ito po yung katibayan, katunayan na kapag mahal mo ang isang tao, ito ay pinapakita mo sa buong mundo na ikaw ay tunay na alagad ng Panginoon. In heaven, we will enjoy God's family forever. Wala ng pain, wala ng persecution sa langit. We will enjoy together with God forever. God trains us by giving a family responsibilities is foremost to practice loving each other. Kaya dito pa lamang sa lupa, no? Pinapractice na natin, di ba, mga kapatid? Paano magmahal sa ating kapwa? Paano magmahal sa ating kapamilya? Paano magmahal sa ating mga kapwa mananampalataya? Dapat walang puwang sa atin yung mga pag-aaway, no? 'Di ba? Walang puwang sa atin yung pagkakabahabahagi, mga kapatid. God wants you to be a regular, close fellowship with each other, believers. So you can develop the skill of loving. Love cannot learn in isolation. But take note, love cannot learn in isolation. Diba? Hindi po natututunan yung pag-ibig pag nag-iisa ka lamang. You have to be around people. Kailangan mo makipag-fellowship, makipag-associate sa kapwa mo mananampalataya. Diba? Kailangan natin yun. Ang tawag noon, fellowship, mga kapatid. Kaya sabi po ni Paul sa Galatians chapter 6 verse 10, when we have the opportunity to help anyone, we should do it. But we should give special attention to those who are in the family of believers. Diba? In-emphasize po ni Pablo dito. Especially, sabi niya, to those who are in the family of believers. Through fellowship, we learn three important truths, mga kapatid. Through fellowship, we learn
three important truths. Tatlong bagay na napakahalaga. Number one, the best use of life is love. Ang pinakamainam na paggamit ng buhay ay pag-ibig. Diba? Love should be your top priority o primary objective and greatest ambition. Love is not a good part of your life. It is the most important part of your life. Iyan ang pinakamahalagang parte ng buhay mo, yung pag-ibig. Di ba mga kapatid? Relationship must have priority in your life above everything else. Bakit po mga kapatid? Dahil iyon po ang gusto ng Lord sa atin. Relationship must have priority in your life above everything else. Because life without love is really worthless. Diba? Yung buhay natin na walang pag-ibig, walang saysay. Gaya po natin binasa sa 1 Corinthians chapter 13 verse 3, no matter what I say, what I believe, in what I do, I'm bankrupt without love. Diba? Pag wala kang pag-ibig sa buhay mo, you are bankrupt. Relationship, not achievement or the acquisition of things are what matters most in life. Business is the great enemy of relationship. Yung lagi kang busy, wala kang time makipag-fellowship sa kapwa believers, yan po yung kalaban. Di ba? Yung busyness is the great enemy of relationship. And the point of life is learning to love in people. Learning to love God in people also. Kaya sabi ng kinote dito ni Rick Warren, sabi niya, life minus love equal zero. Diba? Buhay na walang pag-ibig, ang sumatotal niyan, bukya, zero, mga kapatid. Kaya napakahalaga po yung pag-ibig. Yung number one, because life without love is really worthless. And number two, love will last forever. Diba? Ang pag-ibig po ay naglalast yan forever. Hindi na nanakaw, hindi nawawala. These three things continue forever. Ano ba itong tatlong ito? Faith, hope, but the greatest of this is love. Diba? Bakit emphasize dito ni Paul yung love? Kasi iyan yung maglalast forever. Love is the secret of lasting heritage. Diba, mga kapatid? Love is the secret of lasting heritage. Ano pa? Yung number 3, we will be evaluated on our love. Tayo po ay i-evaluate ng ating pong Panginoon. Diba? Kaya sabi po ng Panginoon sa Matthew chapter 25 verse 40, Matthew chapter 25 verse 40, truly I tell you, just as you did it to one of the least of these who are members of my family, you did it to me. Yung bagay na ginawa mo na pinakamaliit, no, sa iyong pamilya, para mo na rin ginawa sa akin. Diba? One of the ways God measures spiritual maturity is by the quality of your relationship. Diba mga kapatid? Kaya napakahalaga yung ating relationship and fellowship sa ating kapwa believer. Kaya sabi po ni Paul sa Galatians chapter 5 verse 6, the only thing that counts is faith expressing itself through love. Love. Laging love, mga kapatid. He is the greatest. Yung pag-ibig, mga kapatid. Yung number 2 natin points is the best expression of love is time. Yung kanina po, yung number 1, the best use of life is love. Ngayon naman, the best expression of love is time. Ang pinakamainam na pagpapahayag ng pag-ibig ay ang pagbibigay ng oras. Tanda natin, tayo po binigyan ng Panginoon 24 hours. Diba? Equal.
Hindi po 22, hindi po 25, kundi 24 hours. Ang tanong dito, ito ba'y ginagamit mo sa tama o sinasayang mo yung oras na binigay sa iyo? The important things can be measured by how much time we are willing to invest in them. Every second counts. Every minute counts. Mahalaga bawat minuto. Wherever you give your time, you are making a sacrifice, and sacrifice is the essence of love. Diba? Nagsasakripisyo ka sa oras. Ginugol mo yung oras mo para sa iba. Para sa pagkipag-fellowship sa iba. Ang tawag doon, you are sacrificing your time. Diba? You can give without loving, but you cannot love without giving. Ito po yung lagi nating binabanggit. Gasgas na. Why? Because very powerful verse. Yung John 3:16. Diba? Very powerful, very famous verse. For God so loved the world that He gave His only Son, that whosoever believe in Him should not perish, but have everlasting life. Ang pag-ibig lamang ang maglalast forever, mga kapatid. Diba? Kaya, gaano mo ba binibigyan ng importansya yung oras na pinagkaloob sa'yo ng Panginoon? Iyan ba ay ginagamit mo sa tama? Iyan ba ay sinasayang mo lamang? The best expression of love is time. Mahalaga ang oras. Huwag tayong magsayang ng oras, mga kapatid. And number 3, the best time to love, sabi diyan, is now. Hindi bukas. Bagkus, ngayon na. Ang pinakamatamang oras ng pag-ibig or para umibig ay ngayon na. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Gawin mo na ngayon. Yan. Sometimes procrastination is a legitimate response to trivial task. But because love is what matters most, it takes top priority. It's a matter of priority, mga kapatid. Why? Because it's now the best time to express love. Ito na yung time para ipadama mo yung pagmamahal mo sa ating kapwa. Because you don't know how long you will have the opportunity or circumstances change. Di mo alam bukas. Diba? Di mo alam kung ano mangyayari bukas. Unknown. Kaya gawin mo na ngayon. Huwag mo nang ipagpabukas pa. The best use of life is love. The best expression of love is time. And the best time to love is now. Ito po yung tatlong bagay na napakahalaga, mga kapatid, na dapat natin gawin. Ano ba ang pinakamahalaga sa buhay natin? What matters most? Yung tatlong bagay na ito, napakahalaga ito sa buhay natin. 'Di ba? The best use of time of life is love. And the best expression of love is time. And the best time to love is now. Hallelujah. Huwag na tayong pang magsayang ng oras. Bawat minuto, bawat oras ay mahalaga, mga kapatid. Sometimes procrastination is a legitimate response sa buhay po natin. Minsan, pinapabukas-bukas pa natin. Alam naman natin yung urgency. Diba? Sabi ng Bible, alam mong tama, ngunit hindi mo ginawa, ikaw ay nagkakasala. At alam mo namang mali at ginagawa mo pa rin, ikaw din ay nagkakasala pa din. Mga kapatid. Be mindful and be careful tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Tanda natin, time is running fast. Ang oras ay hindi natin kayang pigilan. Diba? Sa ayaw at sa gusto natin, ang oras ay iikot yan. Hindi yan hihinto. Kapatid. Kaya, sabi po ng tatlong ating tinalakay, the best use of life is love. And the best expression of love is time. And the best time to love is now.
Ayan. Sa ating pong question to consider. Honestly, our relationship my first priority? How can I ensure that they are? No? Pagkipagkapwa-tao ba ang una kong prioridad? O paano ko ito matitiyak na ganoon nga? It is a matter of priorities, mga kapatid. Gaano ba natin binibigyan ng priority yung mga bagay na mahalaga sa Panginoon? Life is all about love. Kaya nga ang pag-ibig hindi bukas, ngayon na. Because life is all about love. Mga kapatid, what matters most? Ito ang pinakamahalaga sa lahat. Mga kapatid, na gawin natin. The best use of life is love. The best expression of love is time. And the best time to love is now. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. I do hope meron tayong napulutan ng aral sa umagang ito, mga kapatid. Kung paano pinakita ng ating Panginoong Hesus ang halaga ng pakipagkapatiran o pakipag-fellowship sa kapwa natin mananampalataya. No? Ang bottom line, ang pinaka-importante, ang buhay natin is all about love. Life is all about love. Purihin po ang Diyos sa umagang ito. Marami pong salamat sa ating mga taga-subaybay, taga-kinig ng ating pong live streaming. No? Salamat po sa inyo sa walang humpay na pagsubaybay sa ating pong daily devotion, daily vibrant word. Purihin ang Diyos sa inyong buhay. Continue to share ito pong ating pong live streaming, mga kapatid. Share po natin sa ating mga kilala, di ba? Paabot natin sa kanila itong magandang balita, mga kapatid. At sa pamamagitan ng ganitong platform, pagpapalain tayo ng Panginoon, no? Gagamitin niya ito para ipalaganap ang mabuting balita sa lahat ng dako ng mundo. Tayo lamang po ay kasangkapan, kakibat ng ating pong Panginoon sa kanyang pagpapalaganap ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Purihin po ang Diyos, purihin po ang Panginoon sa umagang ito, at aking pong tinataas, tinadalangin ang aking pong mga kapatid na dumadanas ng mga persecution, anxieties, even Lord, may mga karamdaman sa araw na ito. Lord, I pray in the name of Jesus, idampi mo ang iyong balikat, ang iyong kamay sa kanilang mga balikat, at ipadaloy, Panginoon, ang kagalingan na nagmumula po sa iyo. Comfort them, Lord. Heal them, Lord, in Jesus' name. I pray in the name of Jesus, Lord God. You said in your word that by stripe we are healed in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name. Salamat po, Ama. Pinupuri ka namin at kami po ay nakikigalak sa mga kapatid namin ang didiwan ng karawan, even the anniversaries, O Lord, sa kanilang mga buhay. Continue to bless their lives, Lord. Hallelujah, in Jesus' name. Maraming pong salamat sa lugar, sa oras na po nito, sa katagumpayan ng iyong gawain, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasalamatan, all the glory, honor, and praise in Jesus' name. God bless everyone. God bless po, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, and to God be all the glory. Bye-bye!